Something is cooking. Something is... Sa careless, wala na daw silang communication. The record straight. To set the record straight, wag nyo na akong idamay kung ito man. Mga Marites, anong latest? Marami po tayo niyan. Pero bago yun, good morning, good afternoon, good evening, or good morning night. Welcome to Team Legit, Team Urig, Team Certified, Team Trending. This is your Dean Junardo. At ako naman po ang inyong lingkod, ang unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman po ang nag-iisang Beshiwap Marites, Jaiho! And welcome to Marites University! Tsara saya, no? Dami-dami ng subscribers natin. No? Totoo. Diba? Kala ko madami-dami yung kinain natin. Actually, hindi na sa isip ko. Pero subscribers, malapit na nating mapalo ang 30K. Kaya maraming salamat. Thank you. More. At nababasa namin, marami ang approve dun sa last episode natin. Ano yun? Sa It's Your Lucky Day. Di ba remember, sabi natin, mag-comment sila down below. Approve daw sila. And marami din naman, yung talagang nagsasabi na showtime forever pa rin. At Marites forever din kayo, ha? Forever. Okay mga Marites, heto na po ang isang Linggong Chismis brought to you by Great Lens Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadaling gamitin ito, natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free at available din po ito sa tatlong hair color variants na natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Kaya mga kamarites, check them out sa inyong Shopee and Lazada and available din po siya sa mga selected stores nationwide. Okay mga Marites, eto po, lista nyo na ang sunod-sunod namin dito sa Isang Linggong Chisma. Isang Linggong Chika. Simulan na po natin. Ay, malungkot na balita para itong Unang balita natin kay Jamie Wakima. Tama ba kami? Yes. PhD, ano yan? Oo, I'm sure may mga nakaka-remember sa kanya. Si Jamie Joaquin, ay isa siya sa mga Star Magic artist dati. Okay. Nag-PBB din yata yan. No. Ano siya? Game Up Late. Sumikat siya sa Live. yung ganun pero sa madaling araw yung games. Oo, yun nga. Okay. Magaling na host yan. Yes. Bali, parang Bata pa? 3 beses yata anong tawag sa ganon? Nag-recurrent. Nag-recur, yung kanyang Umulit-ulit. breast cancer. So, siguro tinanggalan na rin yan. Pero isa-iba ng part, ganun yun. In effect, ayun. Pero kailan yan siya namatay? She's very strong. As in, Wednesday. nung 18. Wednesday. Oo. Matapang, lumalaban sa sakit niya at marami din siyang nai-inspire. May podcast din siya, alam ko. May book din siya na ni-release yata. Maraming mga nai-inspire na tao rin. Pero nag-ibang bansa na siya, di ba? Tama? Yes. Oo. Kasi after ng Games Up Late niya, di ba, the show was revamped to Music Up Late Live and MU Live na Yeng. Yeah. Pero ilan sa mga naging shows niya sa ABS, may Bora, may Sharon. Naging segment host pala siya ng Sharon. Tapos, ng Super Ingo. Yung Super Ingo 2. Ito ba yung nando si Catherine? Hindi, sa 1 and 2. Sa 1 yata siya, no? Oo. Yun, yung Games Up Late Live nga, Ligaw na Bulaklak, Pare Koy. Habang may marami buhay. Rin pala, no? Marami rin. Tapos sa movies, nakasama din siya sa Tanging Ina Niyong Lahat. Siya ang nagpauso nung tawag sa madaling araw, mga kabagang. Oo, tama ka dyan. Ayan. So, syempre, sa pamilya, sa mga naiwan ni Jamie Joaquin, ang aming pong pakikiramay. Okay. Okay, mga Marites, on the lighter note, eto na po, may pasabog daw isang artista. Sino to? Maricel Soriano. Hindi kasi masaya na diba? Pero may pasabog daw. Kung, yun ang abangan yung kung. Kasi nananahimik pala itong si Inay Maria. Sa isang dinner namin. Sa isang dinner namin na nagkasama po ako. Na nagkakatuwaan lang. Nagkakaintrigahan kasi nga of late,
parang doon sa Pera-Perasong Paraiso na kung saan napaka-brief nung kanyang stint, agad-agad sinugi yung kanyang karakter bilang si Amanda. Tapos may mga sumabog na istorya na di umano may hindi nakasundo sa production, na kesyo meron daw na alam mo hindi maka-adapt doon sa working style ni Maria kasi si Maricel talaga maano siya, hands-on talaga siya. So may mga ganong chika. Tapos nung pinag-uusapan lang, light moment lang po ito nung dinner kami ni Maria at mga ibang kaibigan. Talaga hindi naman siya sumasagot in fairness. Pero sabi, wag lang daw siyang pilitin na magsabi ng kung anong katotohanan sa likod ng mga istoryang yun. Kasi parang gusto sabihin nila is parang hindi lang yun ang rason. Yung, kasi ang sinasabing pinapersilis na yun ng Pera-Perasong Paraiso is talagang maiksi lang daw yung exposure ni Maricel kasi meron daw siyang ongoing na series niya sa Prime Video, yung Linlang. Pero kasi tapos na i-shoot ang Linlang. Exactly. Ako, nung kinikwento mo, di ba natatandaan, ni-launch pa yan ng napakapasabog na media ko. Tapos nagulat ako na biglang ang character. Ibig sabihin, there is something na soon. Fishy? Yes. Gusto niyong simula, pero ayoko. Siyempre, nagsabi naman ako. Sabihin ko na lang po, kung. Bulong ko na lang sa amin. Kung pipilitin siya. Kung iibahin daw yung istorya, kung mag-exaggerate pa nung nagsasabing kaya siya inalis doon dahil yun lang daw talaga yung dapat niyang gawin. Hanggang ganun lang kaiksi. Pero sa rin lang, kaiiritahan mo din si Chang Mary. Napanood ko ng episode kahapon, Thursday. Kahapon. Diba? Yung episode 5. 5 and 6. Diba? And speaking of din lang, nakachika ko rin dyan siyempre sa mga directors, si Direk Eric Salud, kasama ko nung nagtanong ko rin, pero siyempre, tahimik na muna. Hindi muna natin. Basta pag nagbigay po sila ng permiso, dito nyo unang maririnig sa Marites University kung ano man yung pasabog na yan. Kung! Pero ikaw, may hint ka dun sa 4 yung nakaalitan o wala? Meron. Ay, nasa 4? Mamaya na lang. Talagang meron. Titingnan ko yung reaction mo. Loisa Andalio. Alexa Ilacad. Hoy, Jay, hoy, ko talaga. Charlie Dizon. Eli Soson. Kakaloka ka. Basta sabi ni Nang. Hintayin natin yung Salamat time. po Bigay sa natin yung pa-dinner nung sa Araneta. Hello, alam nyo na, Cafe Bola. Charot! Okay na. Pero in fairness, si Nikki Valdez doon, pinapatunayan niya na dahil kakapanalo ko lang ng Best Supporting Actress. Award. Pero ganun talaga eh. May nangyayari naman talaga ganyan, di ba? Basta ako naniniwala ako, hindi siya talaga ganun lang ang exposure. Kasi kung ganun lang, bakit naman bibigyan ng sobrang bonggang welcome. press launch. Diba? At saka yung talagang pinagtatapat pa sila ni Snooki, diba? Diba? Kung yung mga kamarites mo, ganun din eh. Yun lang. Kaya nga may kung. Ay, alam natin may something. Yan. Yun lang. Something is cooking. Something is, something. Cook na nga. Cook na ba? Okay. Ano to, Pasty Barbie Fortesa, proud GF kay Jack Roberto. Ayan. Ako naman, isegue natin nung bakit wala si Barbie sa launching ng unang negosyo ni Baka naman may taping, pero bumawi naman siya. Ayan, nag-post nga siya ang aga-aga na proud siya sa kanyang ganito kahat at kagwapo ang boss mo. Overtime po, everyday please. Congratulations, mahal ko at Jack Roberto. I'm so proud of you. You've always wanted to have your own business and now you've made it come true. Enjoy every moment. You deserve it. Mahal na mahal kita. Wow. Ayun hindi siya nagpunta. PS, see you tonight. Saan? So siguro, saan? Alam ko nasa Hong Kong. Sino? Punta sila sa Hong Kong ni David. Naka-play na post nila. Baka nga hindi kasi umabot sa sa mismong opening or launching or blessing. Kaya babawi na lang sa gabi. Ba't gabi? Saan sila? Baka gabi na dumating. Baka gabi yung flight. Pero ang nakikita ko dito, ayan, sumagot si Jack dun sa post na yan ni Barbie. Ay, nahulog ang ikaw ko. Di ba? Sumagot si, Unahin mo muna yung sagot. Ang sagot ni Jack. Ang sagot ni Jack, thank you, madam. I love you so much. Alam mo, nakikita ko lang diyan. Silang dalawa talaga, sila. Dahil meron pala chichismis talaga. Dahil Marites, walang pakialam sa... Sandali rin nakikita mo na sila. Wala silang pakialam dahil syempre alam naman natin may mga nag-iinit na mga barda fanatics dahil nga
ongoing pa rin yung serye ng dalawa, Barbie and who's this? David. Pero sila, wala nilang pakundangan. Kung post at magsabi ng mahal na mahal kita, I love you so much. See you tonight. See? Ano sagot ni Jack doon sa See you tonight? Ay, parang See you, madam. Sabi niya, sabi niya ba, see you? Yeah. Walang tonight? Thank you, madam. Thank you, madam. I love you so much. Walang see you tonight. Given na yung magkikita sila ng gabi. Hindi mo pwede sa umaga. Kasi nga wala pa si Barbie. Okay. Gabi pala yung flight. Tsaka mas okay naman talagang gabi nagkikita. Correct. Walang init. Mas romantic ang dating. Totoo. Mas mainit. Ikaw wala nakakaalam yan. Yeah, ako mas gusto kong gabi. Ako gabi. Night owl. Kayo ba? umaga. Day or night? Morning ako Lights on or lights off? Morning ako Lights on or lights off? Basta ayaw mo na sila. Ayaw mo na lang sila. At least maligaya. Oo, maligaya sila. Okay. Okay. Don Bell winner sa Netflix. True! Mga Don Bell fans Bell. dyan, magbunyi kayo kasi patuloy na namamayagpag ang Can't Buy Me Love sa Netflix. Nag-number 1 nga ito for ilang araw. Hanggang kagahapon, I'm sure hanggang ngayon. Check natin Diba ngayon. na lalabas uli ang episode. Napanood ko na naman mga episode. Kwila lang. Let's check. Si Bingo, tsaka ang mataray na si ibang character niya doon, si Caroline Iba. Tapos, eto na nga, masasegue ko lang dyan. Masegue ko lang dyan, Rose, Besha, tsaka kasi diba, sinasabi dong sa press release, balikan ko yung issue kay Maria kasi sinasabi meron daw kasabay si Maricel na ginagawang linlang, lumalabas sa linlang, kaya dapat focus daw doon, Chuchu. Dito sa Can't Buy Me Love, ang ganda-ganda ng role ni Kayla Estrada. Habang meron din siya isa pang sa linlang din. sa linlang, di ba? Hindi, bibigyan ko kayo. Unang-una, hindi nyo pwedeng sabihing magkasabay ang linlang at saka yung pira-piraso. Kasi nga nauna na. No, ang linlang ay hindi naman pinapalabas sa free TV. Kaya nga. So kung wala kang subscription ng Prime Video, hindi mo mapapanood. Kaya nga, wag na. Bumalik ako sa issue na sa item alam mo, number 1. ikwento mo na kasi. May gano'n na. Hindi Nangako pwede. naman ako doon sa mga Okay, respect that. Yeah. Pero yon, to cut, number 1 pa rin. Yeah. Ito, Can't Buy Me Love. Diba? So, Congratulations. supportahan po natin niya kasi mapapanood na rin siya sa TV shows in the malapit na. Okay. So, Abangan ninyo. Nag-advance lang sa, A to Z, Kapamilya Channel, Congrats, Kapamilya Bell, Online. na naging bisita natin. Yes. And Donnie, of course. Ganda ng chemistry nila. Happy ako. mga Nanonood Marites, ito naman po kaganapan sa inilabas na 6 finalists sa 2023. Parang beauty contest. Di ba? Metro Manila Film Festival, yung pong 6 na idinagdag. Dahil nga, instead of 4, ginawang 6 para 10 ng official entries na mapapanood ninyo sa December 25 hanggang January 7. Kwento, mauna ka. Ang una ko sabihin, mga kamarites, ngayon pa lang mag-ipon na kayo ng pampanood sa Film Fest. Dahil not just 8, but 10. Sabihin na, for the benefit of the Marites. Ayan, ang Firefly ang mga bida dyan ay si Alessandra De Rossi, Isabel Ortega, Miguel Tanfelix, and with a special participation of Ding Dong Dantes. Yes. Sa Gomburza. Andiyan dyan si Dante Rivero, si Enchong D, sino pa yung isang actor? Si Cedric. Oh, shucks, sinulat ko yan. Pasensya ka na, Cedric. Basta si Cedric. With special participation ni Piolo Pascual. Wow. Okay, and When I Met You in Tokyo, of course. Ate B, Vilma Santos, and Christopher De Leon. Ito na, ang masayang Becky and Badette. Mamang Pokwang and Eugene Domingo. Idea first. Okay. Malyari! Yan, ito na yung horror movie with Piolo Pascual and Janela Salvador. Tama? okay. Yeah. Next, Broken Hearts Trip. Christian Bables. Okay. and company. At ang Kay Ampon. Beauty Gonzalez. And Derek Ramsey. Nabanggit niya po yan sa atin dito. Siya yung nagherakan na favorite ni Rose. Correct. Kaya isang bata. Penduko. Ito yung kinikwento rin natin last time. Mateo Guidicelli, Albert Martinez, at marami pang yung ganda rin. Christina Reyes. At ang Rewind, of course, with Ding Dong Dantes and Marian Rivera. A family of 2.
with Alden Richards and Sharon Cuneta. Ayan. Diba? Ganda. Ano yung mga peg natin na hindi nakapasok? Yung kay Ate Guy. Ang Pieta. Maricel Soriano. Nadine Lustre na Nocturne. Saka yung Regal. Shake, Rattle, and Rolex. Pero yung sa Shake, Rattle, chumika na si Motherly na hindi naman daw sila gumagawa na ng pelikula for MMFF. Although kasi ang Shake, Rattle, and Roll, parang ano siya, kumbaga sa pagkain, staple siya ng Metro Manila Film Fest. Si Cedric Juan, para naman Cedric Juan ng Gomburza. Kayo, anong uunahin nyo? Ay, Ate V ako. When I Met You agad. Tito Jun, ikaw? Ate V. Ikaw? Rewind. Rewind na rin to. Tay sila. Kalating katawan ko sa kabila. Pero pwede ko naman panoorin na. Lahat. Siguro ako, to be honest, sa unang araw, ang papanoorin ko ay Rewind, When I Met You in Tokyo, A Family of Two, pwede namang 4, di ba? 4 ba? 4, kaya yan. Kaya mo, okay. Sa isang araw, first day. Sige. Pagka kasi horror, kailangan ko ng bonggang may mga kasama. So magko-comedy naman ako. Becky and Badette. It's either Broken Heart Strip or Becky and Badette. Bali mapapanood natin sa premiere yung Kaya lang, depende. Kampong. Pag may napanood na ako sa premiere. Ay, ako pag gusto ko ulitin ko. Oo, pero syempre, tatry ko muna yung sige, di ko pa Ako Rewind. Hindi, mapanoorin ko ulit. Pag napanood. Sige, ikaw. Rewind, unahin ko yan bilang dong yan. Becky and Badette, of course. Para masaya. Oo, Mamang and Uge. Tapos, gusto ko mapanood yung Broken Heart Strip. Kasi alam ko masaya din to. Nandiyan sila, Petite. Oo. Iyamina. Tapos, gusto kong panoorin yung yung Penduko. Ayun. Diba? Ikaw din. Yung sinabi ko na, pero ba tayo yung panoorin Malyari, Gambot, Yan yung mga next kong araw. When I Met You in Tokyo. Tapos mag-ano ko, Rewind. Tapos A Family of Two, tapos Malyari o kaya Pinduko. Panoorin mo na lahat. Lahat papanoorin ko talaga Actually, yan. yung Firefly, parang ang ganda rin. Actually, parang feeling ko word of mouth yan. Feel good. Feeling ko word of mouth yan. Di ba natatandaan nyo, i-share lang natin, sabi ni Alex, na hindi pa ata nila napapanood or kung napanood yun yung interview namin kay Alempo or kung hindi pa. Hindi pa. Nabanggit ni Alex na nagpunta siya dito sa office, di ba? Sabi niya nung time na yun, bukas na yung release ng MMFF, no? Ako mukhang hindi naman ata papasok yung movie kong Firefly. Pasok. Sinabi niya yun. Di ba sinabi niya yun dun sa may kainan? Yes. Congrats! Congratulations. But anyway, maliwanag naman na i-explain ni na Attorney Artes at saka yung committee, sina Papa Jesse Ejercito, na talagang may mga sinunod silang pamantayan. Ano-ano nga yun? May relevance, may box office appeal, may mga ganun-ganun na hinati-hati. Kaya out of the 30 movies na finish na nagtay nga daw po sa may nagtay kasi. Nagtay na 3, yung 4, 5, 6, pare-pareho ang kaya nag-decide sila. Na yung 6. Tsaka in relation to that, yung kaya 10, nagdagdag din ho ng mga sinihan. Maraming sinihan pa. Nationwide na palalabasan nito. At gaya ng dati, ang kaya lang sponsor ngayon ng parada ng Parade of Stars. Kamanaba 16 or 18. Yes. December. Pero parang most likely 17 yata dahil para Sunday. Tapos sinigurado din ni Attorney Artes. Si Attorney Artes po ang MMDA chairman. Definitely wala daw magaganap na first day, last day. Ang ibig sabihin nun, kung halimbawa lang yung isang pelikula ay medyo hindi kumikita or hindi pinapasok, bibigyan pa yan ng mga chances. Pwedeng ilaksana naman kahit 1 linggo, hayaan natin. Para malay mo naman makabawi. Kasi syempre, kagaya nga natin, unang araw, meron tayong choice na mga unang papanoorin. Pero sa second day or third day, saka naman natin lalagariin yung iba pa. Ganun lang. Saka isa sa nakasanayan sa MMFF, yung mga feeling natin na dark horse, na hindi napapanood, tapos dahil maganda yung feedback sa social media. At saka after awards night, sila yung maalagwa. Ang awards night po ay sa December 27 pa rin. In addition to that, sinisiguro po may pag-uusap na magaganap between MMD at saka itong mga committee na ito at ang mga sinihan para baka mag-adjust daw po ng konti with regard sa mga prices. Ay, bongga yan! Kasi nga, na-raise yung issue na ang Shoemart na nagkaroon sila ng anniversary. Luma ng Shoemart. Oo. Ang SM, mga SM. Sorry.
Pareho naman siya. Ang SM, nung nag-anniversary sila, nagbagsak presyo silang 65 pesos. Ang daming nanood. Ang daming nanood. Talagang dinagsa daw ng mga manonood. Sabi, kung nagagawa daw po yan, why not Baka pwede. pag-usapan? Ay, pinanawagan mo yan dito. Correct, di ba? So, maganda. Pero syempre, hindi pa yun makomit talaga ng MMDA. Kasi negosyo eh. Basta may talks daw silang ginagawa. Okay? Okay, congratulations sa lahat. At ano pala, di ba lagi daw kasi tinatanong, bakit ba yung MMDA ang nagpapatakbo? ang nakafronta dito sa MMMF? Ano ba kinalaman nila sa movie industry? Yes. So, Ang sinagot sagot. naman to ni Attorney Artes na unang-una, they were mandated by the government, of course. Second, they have the capacity and the resources. Di ba? Traffic. Oo, of Lalo course, na. mag-traffic, lalo na nga naman yung sa parade, etc. So, yun. Dalawa lang yun sa mga rason na binigay. kung bakit ang MMDA ang nandito at nakatayo. Pero, hindi daw sila ang selecting committee. Correct. Dahil, meron talagang selection committee for that. Ang pinaka-head dyan ay si Papa Jesse nga. Chairman Jesse Ejercito. Ejercito. Yeah. Yun po. At ang Mga members dyan, ay mga taga-industriya. Yun Okay. po, sa mga nagtatanong at palaging nagsasabi na Laging tinatanong yan. kasi MMDA, wala naman silang connect. Dagdag ko na lang din, may isang taga-industriya dyan na member ng committee, si Mr. Roy Iglesias. But since may pelikulang isinubmit for selection, nag-abstain or hindi na siya sumali sa pilian. Although hindi yata napili yung movie niya. Okay. Pero at least for ano naman. Correct. Congratulate na lang natin. At abangan natin, tama si Rose. Mag-ipon-ipon na po tayo ngayon. Yes. Congratulate natin, of course, ang ating kapatid na Noel Ferrer na Thank siya you, Noel. ay spokesperson ng MMMF. Hinihintay ka namin, di ka naman dumati. Ako po ay nag-spend time with my family. Ay, albog. So let's spend time. Okay. Kasi ang tagal ko hindi nakakawin, sabi ng nanay ko, baklang OFW ka ba? Parang ang lapit lang na Quezon ng Maynila to Cavite. So sabi ko, naku, hindi ako makaka-attend. Uwi na lang ako sa bahay. Sige na. Sorry na. Feeling ko tuloy dahil di ako nakaka-attend, wala akong MMDA pass. Wala pa ang binigay niya. Charik lang. With Rose around and number, diba? Magbibigay yan for sure. Okay. Ba, nabibigay na ano? Hindi ka bibigyan? Nabibigyan. Pabigyan natin to. Nang patent sa akin ngayon. Pabigyan natin yung mga staff natin para ano. Ako alam ko na. Magbayad naman kayo? Hindi mabigyan natin, Hindi, pinag-iipon nga natin. Tapos tayo, sabi natin yung patent. Hindi, mag-iipon pa din naman. Ayaw ni Sharon. Correct. Hindi, seryoso po. Mag-ipon na kayo kasi sa nakita nyo namang line-up, mukha namang sulit ang panonood ngayon. Yan Okay, po. go. Congratulations sa lahat. Okay, ano tong latest sa 5 breakups and a romance? Premiere night, naganap. Bator. Grabe, sobrang star-studded ang naganap na premiere night sa SM Mega Mall nung October 17. Halos yung lahat yata ng cornerstone artist present. Casey Tandingan, Christian Bautista, yung kanilang boy band. Vision. Yun. Tapos, sino? G22. Oo, nandun din. Tsaka Yes My Love. Si Zephanie. Ang dami, Elijah. grabe. Tapos yung mga, parang feeling ko nga hindi FPJ, Batang Quiapo, ang probinsyano na cast like sila John Estrada, Cherry Pie Picache, sino pa? Talagang sumuporta for Julia. Kulang na lang talaga si Coco Martin na nandun din. Pero siguro, wag niyo isipin na hindi sumusupport si Coco. Kasi alam ko, nag-post yata siya, di ba? Mamaya natin pag-usapan yan. Then, dumating din, si Catherine Bernardo, na ang kasama ay si Miles Ocampo. Na somehow natuwa ako, parang bumalik yung pagiging BFF nila during Going Bulilit. Kasi, ewan ko kung aaminin ng dalawang to, na parang nagkaroon sila ng konting Yes, meron. Falling out as BFF. Knows ko yan. Then ngayon, unang dumating, mga ilang minuto lang ang pagitan na dumating si Elijah Canlas, kasama naman si Kyle Jella.
Si Kylie Chari. Chari, oo. So, doon pa lang may nagtanong na kay Elijah. Itago natin sa pangalang Gorgie Rula na tinanong niya si Elijah. Si Shaina. Si Shaina din nandun. Tinanong niya si Gorgie Rula kasi pakilala niya. Hello, Papa T, I'm Shaina. I know. So, sabi ni Shaina, hindi ba ni Shaina magdaya. Si Gorgie, sabi niya kung okay pa ba sila ni Miles? Kung totoo. Kasi parang may mga chika daw na hiwalay na. Mamaya, isisegue may okay na. Ay, oo nga pala, no? Mamaya. Yes. Ang gulo eh. So, anyway, mamaya na nga yun. Basta dumating po sila sa premiere night na hindi sila magkasama. O, yan. Then, ang pinakahuling dumating ay si megastar Sharon Cuneta na syempre, in support sa kanyang dalawang anak-anakan talaga. Julia and Alden. Ayun po. So, about the movie, mga kamarites, please support 5 breakups and romance. Kasi ang husay-husay ni na Alden at saka ni Julia. Ito, walang halong kapiaran or anything. Alam niyo itong mga artista na to, Julia, Alden, sila yung masasabi nating mga generations ngayon na alam mong mahuhusay umarte talaga. Talagang aktor at actress. Yan. Tapos, sure ako, lalo na sa mga Gen Z, mga millennial, maraming makaka-relate sa kwento ng movie. Ay, watch ko yan. Segue ko dyan. Segue ko dyan kasi nga, nag-sponsor nga ito si Tanggol. Group Tanggol Incorporated. Yung Coco Martin. Parang nagpa-black screen. Nagpa-black screen. Dalawang butas talaga ang tawag natin doon sa pinuntahan namin na isa po doon na nandoon ako at kasama ko nga itong si Julia, saka si Direk Irene Villamor, si Direk Eric Salud, si Sweet Direk Sweet, Jan Lapus, at marami pang iba. Tsaka mga kamag-anak niya, mga kapamilya, etc. At tama si Rose, napakaganda ng pelikula, very mature, at saka talaga gamay na ni Direk Irene, yung napakagandang cinematography, yung mga linyahang malahahaba na talagang pag binitawan mo, nganga ka, etc. And si Julia, nagpapasalamat siya this early kasi sabi niya, bumabalik nga yung mga, kahit papano yung mga tao. Pero ayaw niyang i-pressure ang sarili niya. Sabi niya, kung sakaling baka makumpara naman ko lang yung mas kumita, ganyan. Importante daw po, nakapaghandog sila ng magandang paano rin at sana bigyan nyo ng chance na mapanood din. Kasi nagdagdag sila ng sinihan. Nung opening kasi 230 plus, ngayon 244 na ang mga sinihan sa buong Pilipinas. So, at saka pala, pag pinanood nyo to, sigurado magugulat kayo kay Julia lalo. Umpisa pala. Correct. Ibang Julia Montes ang mapapanood nyo. Umpisa Palaban ng lola nyo. At saka tinupad ni Catherine yung pagpe-pressure sa kanya nung A Very Good Girl na umaten si Alden tsaka si Richard, kailangan makita ka rin namin sa premiere. Pero kahit naman siguro di siya i-pressure. Sabi niya naka-schedule na talaga. Correct. Kahit di siya i-pressure, ayan naman. Present na present si Kat para suporta kay Clara. At nagustuhan ko yung sinabi ni Catherine kasi in-interview siya dun sa stage. Sabi niya na ngayon naman po it's Julia and Jules and Alden na nangangailangan lang ng inyong suporta. Suportahan po natin sila. Doon pa lang natuwa ako doon na tama. Di ba? Ang positive lang. Agree. Kaya mga kamarites, halika na. 5 breakups and nasa isang kwarto. Hindi. May tinatago. Lagi ako ginagawa sa ganyan. Wala ko lang naman na kung di wala ka namang nasabi. Wala okay. Ano ba to? Kumita ba o flop? Kumita ba? Ano ka ba? Nagdagdag nga lang mga sinihan Tsaka may mga black screening pa. Naghati-hati. Si Alden may mga grupo na mga pinupunta niya mga black screening. Si Julia ganun din. Tapos mga iba pang friends nila. Yung unang araw, nag-screening ang private screening ang mga Sparkle. Doon nagpunta si Alden. Si Julia sa grupo ng Tanggol. So Sunday meron, invited kami ni Chacha sa Julken fans. Diba? Julken, Julia and Enrique fans. Okay. So mula Bagets pa sila. So sa podium ata. Umabot mo ng 10 million ang first day. Wala pa silang nire-release. Hindi naman kasi mahilig mag-release tong mga Hindi naman mahilig. Ang producer po dyan, GMA Films, Cornerstone, tsaka si Alden Richards. Ang Myriad Entertainment. Kaya pala. Okay. Ang asim. Wala siya. Di ba, Diego? Mas sweet lang ako, di ba? Relate nga si Dean sa sa story, Di ba, Dean? Kakalo.
Ayoko magsalita, Rose. Makagalitan ako ni Diego. Okay, mga Marites. At ang next item po natin ay ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Mahalaga nga po na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo product. I-check out nyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa'yo. Okay mga Marites, heto na po itong balita tungkol sa ex-personal manager ni Liza Soberano. Nag-react sa chikang balik siya sa pangangalaga kay Liza. Okay. Ito si ating exclusive Si Beshi. Last episode natin na umere noong Tuesday, nagkaroon ng balita dito sa Marites na parang yung about kay Liza sa Frankenstein. Tapos diba sumegway ako na parang di umano merong mga lumalabas na balita at may inquiry kay Liza na local project. Pero nag-statement na itong si Liza ay hindi daw muna gagawa ng project ng local. More on pa sa iba siguro yung bet niya. Tapos ayon dun sa nakausap kong source natin, di ba naging topic natin yun na di umano wala na siya sa Careless, wala na siya doon kay James Reid, siya daw ay nagbabalik na doon sa kanyang tita. Tita Joni. Okay, Si Tita Joni po ay ang kanyang tiyahin kung saan mula nung nagsisimula si Liza, kasama po nila ito ni Tito Ogie Diaz sa pangangalaga sa career. Kaya di ba parang merong personal manager, tapos si Papa Ogie Diaz as manager, and at the same time, Business tita manager. talaga. Kumaga pamangkin niya talaga si Liza. Tapos, nakarating sa kanya yung balita na ating i-broadcast dito sa Marites. Tapos yesterday, kino-ordinate at kumontak si Tita Joni sa akin. Nagkaroon kami ng phone call na umabot ng almost an hour. Tapos isinulat ko na lang yung para hindi ko makalimutan. Dapat. May mga notes ako doon. Yung mga highlight ng usapan. Correct. So base doon sa kanyang napanood na may nag-forward sa kanya, parang sabi niya, ay teka lang, parang it's about time na ang tagal kong hindi nagsalita at hindi nagbigay ng any reactions simula nung oras na si Liza ay nawala na sa kanilang pangangalaga at napunta na sa Careless. Pero sabi niya, after watching the video nung balita natin na may ganong usapin na nagbabalik sa kanya si Liza, chika niya, parang hindi niya daw ito palalagpasin. Parang kailangan niya ng magbigay ng salita. Una, nag-thank you siya kasi sabi niya, maganda yung mga words na ginamit dun sa napanood niyang pagbabalita natin about dun sa balita. Pero ito ang number one, sabi ni Tita Joni, unang-una, wala daw katotohanan ang pagbabalik ni Liza sa kanyang poder. Okay. Sa kanyang poder. Correct. Gusto niyang i-clear yun. Pangalawa, mula daw nung umalis at lumipat si Liza sa Careless, wala na daw silang communication. Okay. As in, though sabi niya, after nung launch ni Liza, yung pinakilala siya ng Careless, she attended pa daw the launch. Pero that time, na-feel bad siya. Kasi parang feeling niya, tagus lang yung tingin sa kanya ng mga tao sa Careless na parang wala man lang siyang bearing or wala man lang siyang naging parte doon sa karera, sa pagpapatakbo sa kanya pamangkin na si Liza before. And then after, parang sabi niya, okay, sige kung ganun, adi, okay. Oo. Tapos, yun yung huli nilang pagkikita ng personal ni Liza nung launch. Sabi niya dito, she tried reaching out to Liza many times. Maraming beses niyang sinubukan na makausap si Liza para man lang daw after nung mga statement ni Liza Soberano, magkaroon man lang sila ng maayos na exit. Okay. But, ni isa sa pag-reach out daw niya, wala daw sagot si Liza sa kanya. Kumbaga, dead ma. Baka naman nag-change number.
Tapos, tuloy. Walang load. Charing, baka walang load. Charing, sunod, sabi niya, gustong iparating ni Tita Joni na in good faith, sabi niya gano'n. Alam ko naman daw, sabi niya sa akin, alam mo yan, Jai-Ho. Nung nagsisimula si Hopi kay Tito Oji, nandoon ka, nakikita mo ng vibes tayo, bago pa siya pinangalan ng Liza ng management, magkakasama na tayo, nakikita mo mula sa mga teleserye, presscon, vlogcon, movie, magkakasama na tayo. Nung naglabas na nagkaroon ng issue about sa 20% na nakukuha, di ba nung nag-release si Liza sa Fast Talk with Tito Boy, kahit masakit daw para sa kanya at hindi niya madepensahan yung sarili niya, pinili niya na wag na lang magsalita to protect Liza pa din sa kung ano yung gusto niyang tahakin. Doon nagugulat sila na parang, sandali, saan nang gagaling yung mga ganitong statement na parang wala akong naitulong, wala akong nagawa at puro parang mali ang mga nai-implement natin kay Liza. Sabi niya, ang statement niya, alam mo naman, Jai-Ho, nasa showbiz tayo. Wag na nila akong idamay kung propaganda man ito dahil mapa-positive or negative, it's still publicity. Meaning, sabi niya, bakit ngayon lumalabas ang pangalan ko na bumabalik sa akin? Dahil ba hindi masyadong maingay? Kailangan na naman bang paputokin ang pangalan ni Liza? So sinasabi na wala na sa Careless at bumabalik sa akin? No, walang ganong usapin, walang pagbabalikan ng management or something. Sabi niya, based sa natatanda niya, nung meeting daw nila noon sa Zoom bago pa siya lumipat sa Careless, di niya naman sinasabi na na-feel bad, pero ako na-feel ko kasi na parang ang statement niya, ang term daw sa kanya ni si Jeffrey ba yun? Jeffrey O. Ang term daw sa kanya na parang ganito daw, I quote, turn over everything regarding Liza and then after that, we will not bother you. End of quote. Parang yun ang sabi. Ito pong sinasabi ko ay may permiso po ni Tita Joni. At base yan sa interview mo talaga sa kanya. Actually, hindi ko nga siya dapat hingan ng panayam, pero nung nag-reach out siya, pinakinggan mo. Pinakinggan ko at sinabi ko, ito bang pinag-uusapan natin ay pwede kong i-broadcast sa Marites? Sabi niya, yes. Kaya isinulat ko. Kasi para hindi ako malito. Mamisquote at hindi fake news. Correct. Pero ito, kung sakali man daw na bumalik itong si Liza Soberano kay Tita Joni, tatanggapin niya daw ng buong-buo. Okay. Pero sa kondisyon na dapat wala na yung mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. In short, ang Careless. Ang Careless, sila James, ganon. Oo. And then next, hindi naman ito nanggaling sa bibig mismo ni Tita Joni, pero nung narinig ko yung pagkakakwento, assessment ko lang and based on my own opinion, parang nagagamit yung pangalan, for me lang ito ha, nagagamit yung pangalan din ni Tita Joni kasi nga, ayon sa naging kwentuhan namin and base sa pagkakakilala ko din naman, si Tita Joni ay pinagkakatiwalaan ng management, 'di ba? Ng ABS-CBN, nila Tito Oji, nila Tita Malu, nila Ma'am Charo, nung mga endorsement na nakatrabaho. Alam niyo, hindi ko alam kung pwedeng i-share eh. Parang meron daw isang endorsement, 'di ba nabanggit mo na may mga nag-back out. Meron daw isang endorsement na parang supposedly signing na lang. Tapos nung nakita na yung signatory ay iba na. Nag-back out. So parang yung trust nila na kay Tito Oji at kay Tita Joni talaga. So ako, personally sabi ko parang, oo nga no, may posibilidad na ito ay baka paingay para muling magkaroon ng something. Pero alam ko may sabihin si Ate Rose about that. And then lastly, simula nung napanood nila yung Marites ng mga netizens at dumating na rin sa mga clients, brands na may ganong usapin, may mga nagsusulputan na ulit na mga dati nilang endorsements na kinakausap si Tita Joni na parang, oh, you're back na pala with Liza. Baka pwede na tayong mag-set a schedule and meeting. Pero hindi niya nireplyan ng kung ano man. Sinasabi niya lang, I am no longer affiliated with Liza. Simula nung nag-Careless siya, wala na akong kinalaman na nanatili ako na namumuhay ng tahimik ngayon kasama ang family ko. Okay. Pero kailangan ko lang magsalita ngayon kasi parang to set the record straight, wag niyo na akong idamay kung ito man ay pangpaingay lang ulit para lang mapag-usapan kayo. Kanina, bago tayo magsimula, may message sa akin ang Tita Joni na parang, Jai, someone messaged me again if they can sit with Liza to present a project. Akala nila true na wala na siya sa Careless. Sabi pa niya,
hindi ko nababasahin tong isa. Pero meron siyang chika na ang statement niya doon parang nag-iisip siya na anong nangyari. Alam kong mabuting tao at mabuting bata si Liza, pero baka may mga tao na kasama niya ngayon na baka nag-validate ng something na ganito, dapat sa'yo lahat, dapat ganito, dapat ganyan. Kaya siguro pumutok or baka pinili ni Liza na talagang mag-spread ng kanyang wings para tuparin ang iba niya pang mga pangarap. Oo. Okay. Ayun. So, ayan po, exclusive dito sa Marites University. Ate Rose, you have something reaction to say? Or something to say? Your lips are sealed? Ano lang, yung sa Careless, definitely nga. Ay, sabihin mo din ate na Careless pa rin. Yung message mo nung last time, nag-reply. So kasi nung last time na ni-report natin to, minessage ko rin ang isa sa alam kong in a way, involved sa career ngayon ni Liza. Ang sagot niya sa akin, tinanong ko, wala na ba si Liza sa Careless? Ang sagot niya, nandun, nasa Careless pa rin. So sabi ko, so fake news. Sabi niya, o yun lang. Then, meron din akong kakilala na minessage din tong taong to at yun din ang sagot niya. Tapos sabi nga, wag na lang patulan. So, kumbaga, doon lang ako medyo kasi base sa salaysay, sa salaysay. Sa napag-usapan namin ni Tita Joni. Ni Jai kanina, parang lumalabas na parang may mastermind, may taong gumagawa ng issue na paingay. Oo, paingay na si Liza ay wala na sa Careless at bumalik na sa kanyang tita. Tapos base sa mga pahayag ni Tita Joni, makikitita na ako, parang ang dating hindi. Ang Careless ba ang Careless pa rin ang manager. Hindi. Parang yung ba yung nagsimula ng wala naman sinasabi pero para kasing gano'n eh kasi based sa naging convo base lang sa convo hindi namin dinudok ito po ay opinion opinion lang. So ang tanong ko lang, talaga ba gagawin parang yun lang, parang tingin ko lang parang hindi kasi base kasi sa source ko, wala nga silang hindi nga nila pinapatulan ayaw nga nilang patulan. Parang unusual na yung management mo. Yes. Pangalawa, nung pumutok din tong balitang to, si Liza ay umaten ng Gentle Monster. Tama ba sa BGC? Oo, sa BGC. Yes. Opening na Gentle Monster is an eyewear brand. Kasama niya si James Reid. Hindi sila magkasabay pumunta, pero may mga pictures sila together. Actually, pati doon sa London, binalita ko lahat yung mga yon. And sa Paris. Yeah, and what I heard, si Liza pa yung nagbigay ng mga list ng mga names ng mga taga-Careless para pumunta doon sa Gentle Monster na yon. Actually, after nilang mapanood yung naging statement ko dito, dami rin naman talaga nag-comment na parang kaka-post lang ng Careless about kasi Liza. parang halos magkasabay. Halos magkasabay. Parang kaka-post lang ng ganyan. Pero kasi 'di ba, good thing about how we handle news and items like this, 'di ba, nabanggit natin na parang tutukan natin ito kung ano yung talagang nangyari kasi 'di ba, sabi nga natin, we're not putting words, don't put words into our mouth. Ito po ay base sa narinig namin ayon sa iba't iba naming mga sources. Okay. Ayun. Saka ikaw, Papa A. Ito na nga, dagdag ko lang din diyan kasi ako nagbalita niya, 'di ba? Pero ang binabalita ko diyan yung sa Liza Frankenstein. Yes. Tapos segue na lang nung nalaman mo kami may nakarating na balitang ganon at sinegwayan din natin na kaya pala mayroong mga endorsements na nag-back out all the way. Naklinaro din sa akin ng mga taga-Careless. Una nga, sinabi ko din dun sa job na, yes, she's still very much with Careless management. At dati nga, yung kinikwento mo, yung naging panayam mo dito kay Tita Joni, talagang pinatutunayan na since day one, lahat ng transaction, even with Papa Oji Diaz, tinapos lang. Kung ano yung nakastipulate sa contract nila na, kunwari matatapos ng December 2022, hanggang dun lang, tas hindi na talaga pala nag-renew. And then kung may mga inquiries man or what, Careless ang nag-aasikaso. Meron pa pala akong pahabol, naalala ko lang. Parang nung kahit na nasa Careless na daw si Liza, may mga clients and mga endorsements niya ang nagpa-follow up kay Tita Joni at nagsasabi na yung posting na ganitong araw, ganitong oras, hindi pa napopost, hindi pa nagagawa. Tita Joni tried
na i-coordinate kay Liza pero wala daw sagot. Yeah. So para sabi niya, sige, wag niyo na akong isama dyan kasi out na ako, wala na ako, matagal na. At least naklaro natin ngayon. Siguro yung sinasabi ni Tita Johnny na sinabi ni Jeffrey O. Although wala kasi tayo dun hindi pa rin natin alam talaga what really transpired, di ba? Baka naman, yung alam mo yung talagang business deals na since kami na ang hawak. Tapos na yung time na kayo yung nagmamanage sa kanya since we are managing Liza ngayon. Sa amin na to. Kumbaga, hindi ganon. I-turn over you have nyo to na sa turn amin. over everything. Parang ganon. Minsan kasi parang masakit talagang pakinggan na parang ibigay mo lahat. Pero baka in a business side, ganon yon. Di lang natin alam how it was delivered. Kaya baka parang iba yung naging pagtanggap, dating, ganyan. And another thing, kasi kahit anong relasyon naman, di ba? Kahit hindi lang magjowa, lalo na yung ganyan, ang tagal nagkasama. At saka magkadugo pa. Oo, kahit naman yung kay OG at saka kay Liza, ang tagal nila magkasama. Pag nag-e-end, siyempre, meron kang mapi-feel bad ka naman talaga. Any relationship na nag-e-end. Pero dating ang time na talaga, in perfect timing. Yeah, in perfect timing. Oo. So sa ngayon sinabi siguro. Ko yun, diba? Sabi ko, kay Ate Joni, diba? Sabi ko, sorry Teros, baka makalimutan kasi baka malasin ko. Sabi ko, Tita Joni, feeling ko naman yung nangyari sa inyo ngayon, itong eksena na ito, maayos na pag-uusap lamang. In God's perfect timing, sana dumating yung time na magkaayos ulit kayo. Correct. Okay. Magkakaayos din yan. Ayun nga, gusto ko din i-add na siguro, may mga kanya-kanyang pinanggagalingan din. Correct. Na hindi natin alam. Of course, a lot of people are judging Liza. Based may na nakikita mga tao din na, of course, nandun yung sympathy, of course, kay OG, kay Tita Johnny. Kasi coming from the thought na sila nga yung gumawa dyan, sila nga nag-manage. Na let's give it to them din naman. At with Liza naman, gusto ko pa rin bigyan ng benefit of the doubt na siguro meron din siyang something na hindi na lang niya bilang out of respect din. Although hindi natin alam yan. Ito po ay aming mga haka-haka at kuro-kuro lang. Bilang tayo ay mga tao pa rin naman, di ba? May mga ganun damdamin. Basta ang maliwanag ngayon, tuloy-tuloy ang karera ni Liza sa Careless. May mga ginagawa siya, international brand, etc. At may paparating siyang Liza Frankenstein movie. Yun lang yun. May chika. Some good things never last. May chika, hindi daw siya talaga yung Frankenstein as movie. Hindi rin daw talaga siya. Hindi naman nga siya. Hindi rin daw siya talaga. Yung movie na Hindi siya talaga as in full mainstream movie and indie movie. Parang it's sabi nga dun sa nakita ko, parang hindi yan pelikulang buo talaga as in pelikula. Hindi rin siya yung parang indie movie talaga. Parang ano lang to, something na hindi naman series yan. Hindi rin, ipapalabas lang. Pero sabi pa nga parang napakaikli lang ng papel na ginapan ni Liza doon. But still, it's an international project. Nagbabalita ng Liza. Okay na yan. Okay na yan. Yan po mga Marites ang ating Chick of the Week. Brought to you by Amigo Sigurado! Nainip na nga si Nicola. Naluto na. 30 minutes for Amigo. Just. Okay, mga Marites, gusto niyo mang balita kay Piolo Pascual? Bigyan natin yan kay Professor. Nasaan yung picture ko dyan? Charot! Papa P. Nakakaloka si Papa P. Alam mo, hindi busy. Di ba nung pandemic, in-announce kasi niya na parang gusto muna niya maging plantito. Farmer, ganyan-ganyan. Tapos biglang nagulat na lang tayo, ang dami niyang ginagawa. O eto na siya, kagaya niyan. Nung October 20, nagkaroon siya ng An Ultimate Night with Piolo Concert sa Newport Performing Arts Theater. Ngayon yan, ongoing. Ongoing dinirect ni Direct Johnny Manahan, Hi, Mr. M. And then, immediately after ng concert na yan, lilipad siya sa North America para naman sa 5-stop na international concert tour niya sa USA and Canada. Mataray. Tapos ngayon nga po, binalita natin, ngayong 2023, 2 ang kanyang movies na nakapasok sa Metro Manila Film Festival, pero lead siya doon sa Malyari horror movie ito na first time niya ginawa. At sa Gumburza nga na may special participation siya. And then, meron pa silang upcoming na Netflix original series na Replacing Chef Chico, nakasama niya si Papa Samuel B. and si Alessandra De Rossi. Natuwan-tuwa siya. At dahil recording artist nga po siya, mga kamarites, dapat abangan yung kanyang album Under Star Music with 8 tracks kasama sina Juris,
Morissette, Ieng, Casey Tandingan, Moira De La Torre, Kayla, and Regine Velasquez. O diba? At meron pa sa international scene. Kasama na siya doon sa pelikula ni Brillante Mendozang Moro na nag-premiere po sa 28 Busan International Film Festival. O diba hindi pa bibisa ang tawag sa ganyan? Hindi napili rin sa festival. Humihinga pa ba siya? Ang payat niya ngayon. Pero fit. Masaya daw siya. Actually, ang payat Ayan nga. po ang updates, mga Marites. Kaya yung paboritong si Piolo Pascual. Paborito mo rin, di ba? Next, ano itong biglang paglitaw ng umano'y anak ni Francis M. Nashock din ako dyan. PhD? Actually, lumitaw na siya dati. Kung natatandaan ninyo. Yung picture na lumabas ngayon, itong si Abigail, di ba? Na may hawak siyang baby. Pinakita na yan noon way back pa. Kung sabi niya 15 years old na tong bagets. So mga ganun din siguro, baka 14 years ago o 14 years ago, lumitaw na siya. Pero na-stop yun hindi kinagat. Oo, something like that. So ngayon muli siyang... Buhay pa ba si Francis noon? Hindi pa? Hindi na. Okay. Hindi na siguro. Hindi na yata. Okay. So muli siyang nagbabalik. Muli siya nagbabalik. Sabi niya nga na nahimik siya for 15 years. Tapos ngayon, parang gusto na nilang magpakilala, lumantad, mag-out. Binenta niya kay yung nangungulekta yung nangungulekta si Toto. Si Toto ba yun? Toto, no? Basta hindi natin alam. Toyo. Si Toyo. Binenta niya yung jacket yata na may jersey na may mga perma. May nakalagay daw, I love you. Boss Toyo. Pati mga may sulat-sulat. Ganyan. Just, in a way, Pinoy Pawn Stars. Just to prove na meron talaga silang connection o relasyon. Actually, may mga naglabas ang picture Ito na ang bunga ng kanilang di umano. Syempre, wala naman tayong konfirmasyon pa dyan. Dahil sa paglantad na yan, syempre, alam mo na, ang mga tao, ang mga netizens ay may iba't ibang opinion. May mga nag-o-opinion na okay na yan, andyan na yan, wala namang kasalanan yung bata. Natotoo din naman, di ba? Wala namang kasalanan yung bata. Pero may mga nag-opinion din na kagaya nga nung may lumabas na homewrecker na ang sabi ay isa sa mga anak ni Francis, si Frank Magalona ay nag-like dun sa post na yon regarding homewrecker. Ang statement niya, I find it weird. Ay, siya ba yan? O comment? Yan si Frank. Hindi, comment yan. Si Frank. Ang nakakatuwa lang niya kasi sinasabi nga nila dito sa paglabas na to, parang bakit, kasi di ba for the longest time, akala natin si Master Rapper, masyado nating ina-idolize, ganyan-ganyan. Tapos may mga nagsasabing, ito ka naman pala, nangangabit ka pala. So ito ba, pag-normalize ba ito ng mga kabitan and etc. Pero ang nakakaloka ngayon sa mga netizens, ang gagaling nila kasi naglabas talaga sila ng mga interview. May napanood ako, interview with Chris Aquino ni Pia Magalona, na kinikwento niya yung time na nagkaroon na ng cancer itong si Francis M. Tapos may timeline doon. Kasi nire-reveal nito ni Miss Abigail, na isang flight stewardess dati, na yung naging relationship niya na medyo nagtatantrum siya nung mabalitaan niya may cancer. Tapos basta may something na kaguluhan kasi parang kunwari June ni-reveal, tapos July siya nabuntis or something. Ibig sabihin may cancer na siya nung nabuntis siya na. May mga ganun doon. At ang iba, hinahamon na siyempre may mga siblings, may mga kapatid, ganyan-ganyan, baka daw pwedeng DNA test. Di ba may nagsasabi din na parang baka maging entry point sa pag-artista? Actually, yun na nga kasi may mga... May talent yung bata May mga video na kumakanta yung si Cheska pa nagra-rap. Magaling mag-rap yung bagets. Magaling daw. Although hindi ko pa napanood. Magaling siyang in English pa. Ako naman ang doon. Nag-sample din siya doon. So, siguro ako ang take away ko lang dyan sa pangyayari na yan. Siguro bilang babae ba? Bilang nanay. Alam nyo, yung sa bata, sabi ko nga, wala namang kasalanan yung bata dyan. Kung gustong mag-artista ng bata, sino tayo para pigilan to? Lalo na kung may talent naman. Yan. Ngayon, andun pa, gusto kong susugan tong isang comment na nabasa ko Tingnan nyo. Sabi niya, let us not romanticize and normalize being a third party to any relationship. It's a good thing to be quiet. It's nothing to be proud of.
although the kid has a right there, or has a right, ayan na naman mata ko, has a right share, sana wala na lang clout chase. I respect the courage to go out, but I don't condone the act. Ayun na. So, ayun, medyo agree ako dito, 'di ba? Kumbaga totoo din naman, alam din natin na hindi pa rin naman tama, lalo na buo ang pamilya. So may mali din, 'di ba? So wag nating gawing yung iba kasing netizens na babasa ko parang gino-glorify. Let's not glorify. May naging mali, may nasaktan kasi tingnan din natin yung damdamin ngayon ng mga anak, for example ni Francis M, yung ni Pia as the wife, 'di ba? Tingnan din natin 'yon. So hayaan natin silang iproseso 'yan. At saka silang mag-usap-usap kasi ako believe nga ako dito kay Pia kasi for the longest time hindi rin nagsasalita. Ang hindi lang fair, kasi yung mga ibang netizens sinasabi na, dumating naman yan, wala na rin niya kasi di ba nag-pronounce naman silang hiwalay na sila kasi manager na lang si Pia ni Francis, tapos may napabalitang may boyfriend na rin naman si Pia. May mga ganun naglalabasan eh. So, hindi nga maganda, sabi mo nga, Rose. So, tama, wag nating i-romanticize yan, wag nating i-normalize yan, but hindi naman ibig sabihin, hindi mo nabibigyan ng chance yung gano'n na pagkakataon na talagang, kung talagang pamilya, mag-usap-usap. At hindi naman pwedeng magtago yung bata na for the rest tama lang of her kung life. may talent ang bata, hayaan natin siya. Let's give her the chance. Yun Okay. Ang saya lang. Okay, ito namang ang haba pa. Anong balita ng sa PBA Games? Professor? Yes, kasi nabasa ko rin dyan. Ang PBA po ngayon, ang mga PBA Games po ngayon, especially pag tuwing Wednesday, Friday, and Sunday, mapapanood na po siya sa A to Z. Simula ngayong November 5 na opening po nila. And nag-gave way kasi karamihan nga po ng mga napapanood sa A to Z ay mga programa ng ABS-CBN. So nag-give way sila at nagkasundo with TV5 na doon na lang ililipat muna. Wala na sa TV5? Wala na sa TV5 yung basketball, yung 48 season. Bakit? Hindi natin alam, mga patakaran di Chucho. Kasi nga TV5 ngayon, gusto na lang nila maging venue ng mga content na ginagawa ng ABS-CBN. Ang alam ko kasi sa TV5 before, parang ang malakas sa kanila yung mga sports. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, dinala na sa Ay ako parang feeling ko naman sa business point of view. Baka kasi 'di ba nakakontrata yung mga napagbentahan sa time slot ng mga mga brands. Time slot, diba? Baka nagkaroon ng internal na pag-uusap na may iba ba tayong venue na pwede natin paglipatan na hindi masyado yung maaapektuhan. Kaya nag-giveaway at magsaya ang ABS diyan kasi kahit papaano naman, 'di ba? Aminin naman natin. Diba? Between A to Z, hindi naman sa pagmemeno sa A to Z, tsaka TV5, mas mapapanood naman siguro yung mga programa ng ABS pag nasa TV5 na sila, di ba? Hindi ko nga alam. At saka pumayag si TV5. Actually, hinahanap ko yung A to Z Hinahanap ko rin TV. Hindi ko nakikita. Kasi tingnan mo yung A, B, C, C. Pero hindi po. Sa mga basketball fanatics, mga PBA fans po dyan, doon yun na nga po mapapanood ng 48 season ngayon ng PBA. Kaya ang mga apektado, ilan lang yan, Batang Quiapo, Can't Buy Me Love, Senior High, The World of a Married Couple, I Can See Your Voice, Everybody Sing. Yan. Yes. Pero yung The World of a Married Couple, ito yung Korea yan. Korean. Kasi broken marriage. You Up na lang, tsaka PBL dun sa Ang ganda You Up tsaka PBL. Yes. Sa TV5. Pasko na ba? Alam mo na. Okay. Prop, ano itong Ann Curtis, supportado si Manzano sa Lucky Day? Tinukso kasi si Ann. Kasi sabi, Ann, paano yan? Nag-survey si Luis. Saan kami mas magogora? Sa before showtime or before TV Patrol? Sabi naman ni Ann Curtis, kahit saan naman. Pero mas syempre mag-gusto daw niya before daw showtime para daw carry away ang mga programa nila. At para lagi daw silang nakikita ni Manzano. Kaya magpapalitan lang sila ni Manzano. Minsan daw siya pwede doon. Pero sabi ni Manzano sa kanya, hindi ka pwede ito sa amin kasi pang doon ka lang sa It's Showtime. Yun lang. Pero suportado niya si Manzano. Manzano talaga suportado lang. Pero saan kayo? Sandali, question. Parang mas feeling ko talaga doon siya sa bago mag-TV Patrol. Kasi, ako din, feeling ko kasi okay na yung TikTok. Ayaw TikTok ni Rose. Maganda na yung show na yun. Ayaw tapos, ni Rose. Go! May 3 noontime show ka na sa tanghali. Puro na mga bigayan. Doon naman siya sa bago mag-TV Patrol. Sumusagot ako ng mataray o ano? Yung Sweet mild lang. lang, sweet lang. Wag na.
Next! Ano ito, Beshi? Hindi, i-segue na natin. Unahin na natin, Tito Jun, yung Star Pop label head, composer, and music producer na si Rox Santos. Tuga! Yes. Hi, Sir Rox. Ayan, alam mo, sabi nga yan, dalaw daw siya dito. Ayan. Support tayo dyan. Meron siyang 15th year anniversary concert sa Music Museum on November 10, kung saan talagang star-studded yung mga guests niya. Nandyan, di ba? Agsunta, Alexa, Vice Ganda, KD Estrada, Bini, Maymay, diba? Tapos, Clarice, mga tawag ng tanghalan, yung bagong nanalo, si Laika. Tapos si Brian Chong nandyan din na mga kasama. Si Angie Salvacion, si Kakay, si Clarice, Kyla, and many more. Marami pang iba. So, si Sir Rox kanina nag-message na parang tickets are already out na, pwede na kayong bumili sa Ticket World. Supportahan po natin dahil napaka nito, parang kung noon si Jonathan Manalo ay may mga ganyang celebration din. Silang mga music producers, yung mga songs na sila ang lumikha, aawitin ngayon ng mga paborito nating mga ABS-CBN Music and Star Pop artists. Yun na. Ngayon, maraming nagtanong after ko ring mag-tweet on social media na yung 1621 BC, si Ney. Sino nga? Sinay daw ba sila? Oo. So ngayon, nagtanong-tanong tayo inside, especially kay Sir Rox. Ito daw ay parang bagong P-pop group or boy band. Or a global band. Oo, parang ganon. Oo, na ilo-launch na... Ilo-launch pa lang. Ilo-launch pa lang this coming November din. Okay. Oo. Okay. Pero hindi, alam ko parang mauuna silang lumabas dito. So na-curious ngayon yung mga fans ng mga P-pop kasi syempre 'di ba ang mga alam na nila nandiyan ang Horizon, ang SB19, ang Alamat, ang yung Vision, Yes My Love. Ito, meron na silang mga naka-record na mga songs na tinatrabaho na for almost a year. Kumbaga may mga narinig na ako na ilan. Pero kasi... At nagka-training na rin. Nakapag-training din sila for almost a year. Mag-year na din halos eh. Meron tayo nung Blurred kasi parang exclusive sinend sa atin. Yung Blurred na photo kung sino si 1621 BC. 6 na members to. Binubuo ito ng 6 na members ng mga kalalakihan. Nagre-range yung edad nila sa 16 to 21. Yes, so meron, yan, nakita natin yung colors, diba? Super blurred naman talaga. Pero meron akong narinig-rinig na parang ito daw ay parang hindi naman totaling zero, yung baguhang-baguhan. Kasi parang yung mga kasabayan nila nauna lang na inilunsad. Pero sila, in-undergo pa sila sa maraming training. Ayun. Na kung sino rin yung nagtitrain doon sa mga ibang mga P-pop groups. Same din. Yun din yung mismong mga kinuha at kumuha din ng mga iba pa na magtitrain sa kanila. Kaya kaabang-abang. Kasi yung mga songs nila, may alam ko yung mga gumawa, sina Jeremy G, si Rox Santos, Jonathan Manalo, Kiko Salazar. So, kaabang-abang itong newest boy band P-pop group ng ABS-CBN under Star Pop. Yun na! Okay. Alam mo to? Ito po, may latest na Ay, tayong bongga! balita. Kilala mo na sila? Tungkol kina Chris Aquino at Mark Pero nakita ko Leviste. na. Kita ko na. Parang hindi ka interesado, ha? Saan ba? Yung bago Kasi Ay, oo. Chris Aquino and Mark Leviste. Oo, nakita ko na. Ito yun, no? Yung anim. Oh, siya pangyan mo na Pero sa bawal. page Sabi D, ko ha? bawal pa. Oo, yan. Ay, Palabas ayan nga, ko di ba, ngayon. recently lang, nabalita natin, di ba, na si Chris Aquino at saka si Vice Governor Mark Leviste ay hindi na okay. Hindi sila okay, in short, di ba? At may mga nailabas din na mga statement si Chris tungkol dyan, di ba? Pero, recently lang, kailan ba to lumabas? Itong kahapon lang yata to. Nagpasalamat si Chris dahil sa pagdalaw ni Kim Chu sa kanya sa Kanyang US. panganay. At ang sabi niya nga ang kanyang panganay. At sabi niya, videographer and the person Kimi's ate contacted to coordinate was Vice Governor Mark Leviste. We both learned from our mistake. With God's help, sana tuloy-tuloy na yung harmonious and supportive relationship namin. Thank you, Beam, for helping us realize all the things we needed to repair and in order to strengthen
our commitment. O so yan, so kung pagbabasihan ko ang statement na to ni Chris, meaning, nagkabalikan. Ewan ko. Basta in short, talaga gumano na lang ako. Okay na uli sila. So sana naman, magtagal-tagal na to, o magtuloy-tuloy na, wala na tayong mabasa na hindi na naman sila okay. Yan. Okay, sunod na natin dito ang bagong balita. Elijah Canlas at Miles Ocampo break na. Ay, last na news na natin yan. Habang maingay ang nagbabarena. Ayan nga. Kasi, di ba, noong pa lang daw, ball. Nandun ka ha. Yes. ABS-CBN Hindi ball. sila magkasama. Ayun na nga. Sinabi natin. Kasi nga, ang sinabi nilang reason, para may solo. Tsaka may ginagawa daw kanya-kanyang proyekto. Yun. Kung totoo man yun o hindi, anyway, doon nagsimula yung mga speculation. So, eto na. Premiere night ng 5 breakups and a romance. Dumating si Elijah, ang kasama nga niya si Kyle. Ako si Kyle nga ba? Kylie Chari, Sana tama ako si Kyle. Anyway, yun nga. So, syempre, marami din nagtanong. Tinanong siya. Si Elijah. Kayo pa ba ni Miles? Sagot. Parang nag-smile lang siya. Okay, yun. Mahiwagang smile. Smile. Eto na. After a few minutes lang, dumating naman ngayon si Catherine. Ang kasama, si Miles. Pero tinanong si Miles. Sabi, bakit magkahiwalay kayo? Nandiyan si Elijah, at di kayo magkasabay. Ang sagot naman ni Miles, ay kasama po niya si Kyle or something like that. Sino kayong kasama? Si Kyle nga yata. Basta gwapong bata, Kylie Chari. Ako, tingnan na nga natin, baka mamaya mamali tayo. Kylie Chari. Si Kyle nga, si Kyle. Ayan. Si Kyle, so, sila po yung magkasama, ganon. Samantalang, kung titingnan nyo, sa mga nakaraan, kung may event na nandun sila pareho, magkasama sila. At saka, normal naman talaga sa magjowa na magkasama darating sa mga ganyang event. Yun lang. So maraming na medyo nalulungkot din kung totoo nga ang balita na hindi sila okay ngayon or break na. O baka naman cool off lang. Or baka cool off din. Alamin natin yan ulit. Yes. Sabi ko nga, alam mo hindi ko lang natawagan to si Miles at kukumustahin ko nga sana. Okay, alamin natin yan. Kasi medyo nakakalungkot. Sabi nga nung mga nandun, naku, sad naman kasi di ba si Miles ay... hindi sila naglapit man lang kahit nung nagkitaan sa upuan. Hindi ko na alam kasi nandun pa ako at aligaga pa akong mag-coverage. Alam mo naman si Rose, iniikot niya lahat yan. Ngayon, sa taas, hindi ko alam kung sila ay nagbeso, nagkatabi. Basta alamin natin sa susunod nating dahil may mga contact naman tayo sa medyo may mga nasad kasi di ba nga parang sobrang in love naman sila lalo na si Elijah kay... Oo, sinuportahan niya nung nagpapagamot itong si Miles. Yun nga. Alamin natin yan. Sige na, dahil dyan. Okay mga Marites, busog ba kayo sa aming Sanlinggon Chika? Sobrang busog na busog. Busog kayo dapat Mamaya, makihula sila sa ating daho. Yun na ba? Okay. Pasabog. Yan po Sanlinggon Chisma mula... malito. Chisma yan, mula. Yan po Sanlinggon Chika mula po sa Marites University!